Sa mga malalayong bahagi ng karagatan, ay may mga platform na itinayo, para gumagawa ng iba't ibang uri na aktibidad. Matibay itong itinayo sa gitna ng dagat, dahil maraming haligi na patungo sa ilalim ng dagat, at nakabaon sa buhangin, para hindi mabagsak pag may malakas na alon at hangin. Ito ay sadyang itinayo sa gitna ng dagat kung saan nakaimbak ang toneladang langis, para hukayin, sipsipin, at e-process na maging fuel na produkto. Ang lahat ng mga proseso sa mga langis ay walang hintong ginagawa ng mga crew sa araw at gabi. Sa gabi, ay nakadepende lamang sila sa mga malalakas na liwanag sa ilaw, para makita nila ng maayos ang kanilang mga gawain. Dahil sa walang hinto na paggawa ng kanilang proseso, ay nangangailangan sila ng maraming manggagawa at tinatawag na crew. Ang mga crew na ito ay magpapalitan bawat 12 oras sa kanilang trabaho. Ang supply boat na ito ay siya ang maghahatid at kukuha ng mga malalaking kagamitan ng platform katulad sa mga malalaking tubo, malalaking cable, malalaking container ng pyesa at pagkain. Pero mayroon ding mga multi-purpose design na supply boat, na siya rin ang maghahatid ng mga pangangailangan ng platform. Katulad nito na may sariling crew accommodation, helicopter landing, heavy lift crane, at cargo platform sa likod. Siya ang kukuha ng mga basura sa platform at maghahatid ng mga maliliit na bagay para sa platform. Ang multi-purpose supply boat na ito ay siya rin ang maghahatid ng mga sasampan na mga crew galing sa lupa patungo sa platform. Ginagamitan lamang ito ng crew basket na binubuhat ng crane, para makalipat ang crew patungo sa platform, dahil mataas ang platform at palaging maalon ang gitna ng dagat. Ang crew basket na ito ay may safety buoyancy sa ilalim, na kusang lulutang pag malaglag ito sa dagat, kahit nakasuot ng life jacket ang mga sumasakay na crew, para hindi lulubog sa tubig. Pag makalipat na ang bagong dumating na crew sa platform, ay sasakay din sa crew basket ang uuwi na crew patungo sa multi-purpose supply boat. Pagkatapos ng crew change ay aalis agad itong supply boat, para makaabot ang mga crew sa nakaschedule na flight nila sa eroplano dahil mahina itong tumakbo. Tatakbo lang ito ng 11 knots hanggang 20 knots maximum, depende sa laki ng makina. Kaya magkaroon ng 2 oras hanggang 4 na oras bago makarating, depende sa layo ng platform galing sa lupa. Pero kung sobrang layo na ang platform sa lupa ay gagamit sila ng helicopter sa crew change. Ang 2 oras at 4 na oras ay maging 20 minutes at 40 minutes na lang ang liparin sa helicopter, dahil mahigit kumulang 350 kilometers per hour ang bilis sa lipad ng helicopter. Gagamit rin sila ng helicopter pag maliit lang ang crew change, dahil limited lamang ang makasakay sa helicopter. Kung maliit ang helicopter ay magkaroon lamang ng 10-person seating capacity. Kung marami ang uuwi at sasampa, ay pabalik-balik ang paglipad ng helicopter. Kaya bago ito lilipad ulit, ay kailangan itong mag-refuel gamit ang fuel tanker truck, dahil maliit lamang ang tangke ng gasolina sa helicopter. Pagkatapos ng refuel ay hihintayin na naman ang sasampa na crew patungong platform. Pag makasakay na ang lahat na crew sa helicopter ay lilipad agad ito patungo sa platform. Ang helicopter ay papayagan din makalipad pag maganda ang panahon na hindi masyado malakas ang hangin, malinaw ang paligid na walang fog, at hindi maalon sa gitna ng dagat. Pag makarating na sa platform ay maglanding ito sa helipad para magbaba ng mga crew na pasampa sa platform. Minsan papatayin nila ang helicopter pag matagal sila maghintay sa mga crew, para makatipid ng gasolina. Pag makasakay ang lahat na uuwing crew ay lilipad ulit ito, para makahabol ang crew sa schedule ng flight sa airport.
Ito ang sitwasyon sa paggawa ng crew change at pag-alalay ng supply boat sa isang platform na nakatayo sa gitna ng dagat. Maraming salamat po sa pagpanood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at follow sa aking channel. Violeta Informative Entertainment. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep, the silent